stating it for the record, we do not want war with China. China is a good friend. Mayroon tayong utang na loob na marami, pati yung bakuna natin. So China, let it be known, is a good friend, and we do not want trouble with them, especially war. Mga corrupt, pinaka-the worst na korupsyon sa Pilipinas. Mga putang ina ninyo, mga hayop kayo, mga kriminal din kayo, mga politika. Bakit ako tumakbo? Galit ako sa gobyerno. Korupsyon, drug. Nilagyan ko ng 3 to 6 months. Sinabi ko gawin ko yan. Maasahan niyo. I will do it. Even if makaposta ko, even if I lose my life, my honor, and even the presidency. Pag sinabi panalo tayo, ayaw ng China, then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours. Sabi ko, mag-jet ski ako doon sa China. Kalukuhan yun. Niwala pala kayo. Kit Lagare, parang Kit, nandiyan ka pa? Yes, Lakay. Good morning. Go ahead. Yes, good morning at good morning sa lahat natin mga bisita, mga kasamahan at lalong-lalo na kay Professor J. sa Stone Steel. Atong bakal. Tony J. In English mo ba? Ay, Tony J. Professor, I suppose si Tony J siguro ay kwan din, abogado. Si Professor J. Atong bakal pala. Anyway, Professor, one-sided love affair lang si Pangulong Digong. Sabi niya, sa giyera lamang, mababawi natin ang ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Kung kayo po tatanungin, naniniwala ba kayo doon? At kung naniniwala kayo, bakit? At kung hindi naman kayo naniniwala doon, ano ang best option para sa atin? Well, thank you po. Una po, hindi ako naniniwala doon. Hindi po giyera ang solusyon para sa lahat ng problema. No? Yung pong arbitration award ay isang declaration po ng kung sinong tama at sinong mali. No? Parang tawag namin sa abogado dyan, yung mga declaratory judgment. Ini-establish po niya kung anong tama ayon sa international law, ayon sa batas. At lahat po ng bansa, no? Kahit po ang China, lagi po nilang pinipilit o sinasabi na sumusunod sila sa international law. No? Kaya po nasa sa atin po yung paano siyang mababawi, ika nga. No? Pangalawa po, yung pag sinabi nilang hindi mababawi, parang giniba po na. Ibig sabihin, ina-acknowledge po nila na nakuha na ng China. No? Para sa akin po, hindi po totoo yun na nakuha na nga ng China hanggat ang Pilipinas ay nangingisda doon sa lugar at hanggang sa may saysay ang kanyang mga ginagawa doon po sa West Philippine Sea. As long as our fishermen po are able to fish, hindi po nakukuha yung ating West Philippine Sea, hindi pa po natatalo o nawawala ang ating karapatan. Kaya mahalaga na unang-una ang Pilipinas mismo ang nagsasabi na amin ang likas yamang dagat dyan, no? At ang mga tao namin, ang mga Pilipino ay malaya dapat na nakakapaglayag at nakakakuha ng mga resources dyan, no? So ultimately po yung pagbawi, no, ng West Philippine Sea ay unang-una nakasalalay sa Pilipinas muna, no? Siya po ang una dapat na gumagawa niyan at hindi niya inaasa sa ibang bansa o sa ibang partido kung paano niyang makukuha yan, no? Kahit po malakas ang China, kahit marami siyang barko, no, hindi po niya entirely makukuha ang buong West Philippine Sea, no? Kaya nga po malakas yung kampanya din nila sa Pilipinas at sa ibang bansa
para mapapaniwala ang mga tao na wala tayong karapatan, na wala tayong kakayahan na kunin at pangalagaan ang sarili nating likas yaman. Kasi nga gusto nila tayo na mismo ang kusang umalis, tayo na mismo ang kusang mag-give up, no? Dahil alam nila na mahirap sa kanila kung araw-araw kailangan nilang bantayan bawat Pilipino na pumapasok sa loob ng West Philippine Sea at bawat mangingisda o bawat oil and gas exploration na sinasagawa natin. Mahihirapan sila, no? Kaya hindi po ako naniniwala doon. Ang pagbawi po ng West Philippine Sea ay nakasalalay sa atin, no? Hangga't hindi tayo pumapayag, hindi nag-give up, no? Hindi po mawawala yan. Lalo na't ayon sa international law, ayon sa batas international, tayo talaga ang mayroong dapat karapatan dyan sa kung anong mangyayari dyan sa likas yamang dagat ng West Philippine Sea. Okay, Prof. Anuhan, pag-usapan yung batas pang-international. Alam naman po natin na demokrasya ang umiiral sa United Nations. So, kapag ikaw ay napagkaitan ng katarungan, hanggat hindi ka dumudulog doon, hindi sila kusang gagalaw para sa iyo. Katulad ng sa Amerika, United States of America, pero ang kanilang preamble, we the people. Ganon din ang United Nations. We the peoples of the nation ang preamble. Ano po? So, sa Amerika, Professor, may kapangyarihan ng mga we the people eh. Unang-una, meron sila the right to keep and bear arms. Pangalawa, meron silang karapatan na magluklok sa pamagitan ng kanilang sagradong boto sa opisyal sa gobyerno. Pangatlo, meron silang karapatan sa trial by jury para panagutin ng kanilang opisyal sa gobyerno. Ngayon, dito sa United Nations, ano ang mekanismo na po pwedeng gamitin ng mga mamamayan para direktang magreklamo at kumuha ng katarungan sa United Nations? At ano ang mga probisyon sa United Nations na pwede nating asahan para protektahan ang interes ng mga soberanong mamamayang Pilipino sa West Philippine Sea? Mahabang usapan po yan. Pinapa-explain nyo sa akin yung pong United Nations system, no? Ganito na lang po. Una po, ang United Nations, hindi po yan katulad ng government, no? National government, no? Yan po ay isang international organization. Ang lahat po ng miyembro ng United Nations ay mga individual states, no? At ang lahat ng states mayroon pong sariling sovereignty, no? Hindi po ito katulad ng sa national government na lahat ng miyembro ng kunwari, parang inisip mo na ang lahat ng miyembro ng national government may kanya-kanyang poder at may kanya-kanyang kakayahan na kalabanin yung iba niyang miyembro. Hindi po ganoon 'yon, no? Sa United Nations po, pantay-pantay po lahat ng bansa. At dahil po doon, iba po yung mga proseso, no? Iba po yung sistema ng international law, iba po yung sistema rin nung paano napapatupad ang mga agreements, ang mga international treaties and conventions, no? At ang international law. Ang una pong dapat nating alalahanin, states po ang members ng UN, no? At dahil states, no, Pilipinas, Estados Unidos, etc., sila po ang nangunguna dapat na sa paghanap ng katarungan, ika nga na sinasabi nyo, no, kung sakaling sila ay mayroong grievances, no. At dahil sa international community, pantay-pantay po ang lahat ng states, no, hindi po pwedeng ipaisa-ilalim ang isang bansa sa ilalim ng ibang bansa, no? Hindi rin sila pwedeng isa-ilalim sa mga international organizations na in the first place creation po sila ng mga bansa, no? Ganun po pa rin ang principle kasi ng state sovereignty. State sovereignty still remains supreme, no? That means po na kung maghahanap po tayo ng hustisya, kailangan po yung mismong bansa, yung gobyerno, yung mga through our representatives in the UN, no, through our leaders, siya po ang maghahanap ng hustisya. Siya po ang makikipag-ugnayan sa ibang bansa, no, through the United Nations para magkaroon nga ng aksyon, no. Kung yung gobyerno mismo ayaw, wala pong mangyayari talaga, no. Kasi yung gobyerno po mismo ang pwedeng magawa ng aksyon, sila lang pwedeng gumalaw talaga sa UN.
Pero kung ang gobyerno natin ayaw gamitin ng UN, ayaw gamitin ng mga options sa UN, wala po talagang mangyayari. No? So hindi po ito case na magpepetisyon tayo, mamamayan ng Pilipinas sa UN. Kailangan po yung gobyerno mismo ang mag-represent sa atin. No? Kaya po mahihirapan talaga tayo kung yung mismong gobyerno ay hindi niya tinitake up yung ating mga karapatan bilang isang bayanan, no? Sa international community, no, at ayon sa international law. Lakay! Hindi sa maikli na lakay, Prof, anong mga sanction ang pwedeng ipataw ng United Nations against China sa usapin ng West Philippine Sea kapag tayo nagreklamo? Particular, yung UN Security Council. Well, ang UN Security Council po, no, mayroon pong struktura yan kung saan ang tinawag na permanent file mayroong veto sa kahit anong aksyon ng Security Council. Kasama po dyan sa P5 ang China. Kaya hindi po tayo makaasa masyado sa Security Council na magkakaroon ng aksyon kasi pwede pong i-veto ng China kung ano man ang desisyon ng Security Council. Ang solusyon po ay hindi lang po UN kundi ang iba-iba pang mga international organizations katulad ng mga kunwari ang European Union, ang IMO, ang UNESCO, etc. Yun pong mga international organizations na yon ang mayroong mga kanya-kanyang parang areas of competence and responsibility kagaya ng Food and Agriculture Organization, ganon, no? Sila po mayroon sila sarili iba-ibang mga mekanismo na pwedeng gamitin po ng bansa para po magkaroon ng tinatawag na diplomatic leverage, no, or political leverage pagdating sa mga usapin, no, katulad nito. Kaya nga po kahit walang sanctioning mechanism, kunwari natin sa environmental agreements, kahit walang sanction mechanism yung mga yon, napapasunod pa rin ang maraming mga bansa, no? At ang nangyari, kunwari, ang isang magandang ehemplo ay ang Estados Unidos mismo, no? Dito po sa United Nations Climate Change Convention at yung mga agreements po na pirmahan na at hinuhubog na, no, at ini-implement na yung iba, wala po siyang sanction mechanism, wala pong international sheriff na nag-i-enforce ng mga agreements na yon. Pero tingnan natin ang nangyari sa US, kahit inatras ni Trump ang kanyang commitments, no, umatras ang US sa commitments sa climate change nung time ni Trump. Ngayon, kay Biden, bumalik po sila, no? At i-reverse po nila yung mga ginawa ni Trump tungkol sa climate change at magi-invest pa rin ang US sa mga renewable energies, etc., no? In compliance with the commitments sa Climate Change Convention, no? Kasi nga po nakikita nila na ultimately ang sanction sa international community ay yung international reputation, no, at yung credibility mo sa ibang bansa. No? Kung ikaw ay nakikita ang tingin ng ibang bansa sa iyo ay hindi ka reliable o lagi kang lumalabag sa mga kasunduan o kaya hindi ka sumusunod sa international law, may hirapan ka sa pakikipag-ugnayan dun sa mga bansa na yon, no? Pahihirapan ka, magiging suspicious lagi sila sa bawat galaw mo. Yung mga trade mo hindi mo madaling magagawa, no? So yun po yung ultimate sanction. Yun po yung dapat nating mga ginagamit. Marami pong mga iba-ibang options. Hindi lang po ang UN mismo. Dahil ultimately ang UN hindi po yan equivalent ng isang national government, no? Yun po rin isa pong misconception yun sa mga tao. Hindi po government ang United Nations. Okay? Isang maikling na lang kaya, no, at Professor, ito pong West Philippine Sea, tapos na yung dispute dito eh. Kasi meron ng The Hague Award. Ngayon, itong China, napatunayan na Malaysia. Ang tanong ngayon, hindi ba bawal na siyang sumali sa anumang diskusyon sa Security Council dahil siya ang akusado rito? Hindi po, dahil hindi po, yung West Philippine Sea po itong issue na ito at yung United Nations Convention on Law of the Sea, isang parte lang po yan ng mas malawakang sistema ng international law. Ang dispute po sa West Philippine Sea ay between Philippines and China lamang, habang ang miyembro po ng ng United Nations ay halos 200 na, no? So kung tutuusin, isa lang pong parte yan ng marami pang ibang issues and concerns ng United Nations at ng Security Council, no? Hindi po yun magiging rason
para matanggal ang China sa Security Council dahil yung kanyang pagiging miyembro doon ay parte po mismo ng United Nations Charter. Okay. Prof, hindi naman tatanggalin, kundi bawal lang siya mag-participate kapag ang issue at hand ay yung UNCLOS, ay yung The Hague Arbitral Tribunal. Hindi mo siya tatanggalin. Wala pong ganong rule din, no? Pagdating po sa Security Council. Okay. Sige, salamat Lakay. Thank you. Parangkit. May pahabol pa tayo kay si Cathy Cruz. We find corruption everywhere in government. Let me ask you, when will corruption end? Kailan ba talaga ito? Hanggang kailan?